Naisip mo na ba kung bakit minsan ang mga pagsubok na kinakaharap natin ay nagmumula sa mga taong pinakamamahal natin? Saan nanggagaling ang sakit kapag ito ay lumilitaw mismo sa loob ng ating tahanan mula sa mga taong dapat sana'y ating pinagmumulan ng saya at suporta? At paano kung sabihin ko sa iyo na maaaring gamitin ng Diyos ang ating sariling mga anak upang subukin tayo sa mga paraan na hindi natin kailanman inakala? At paano kung sabihin ko sa iyo na ang paraan kung paano natin pinapalaki at tinatrato ang ating mga anak ay maaaring maghayag ng lalim ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos? Paano kung sabihin ko sa iyo na sa pamamagitan nila, hindi lang hinuhubog ng Diyos ang kanilang pagkatao, kundi pati tayo, hinahamon niya tayo na mamuhay sa pag-ibig na may sakripisyo habang sinusubok niya ang katapatan ng ating puso. Sa bawat hamon na dumarating sa ating tahanan, lalo na pagdating sa ating mga anak, may mas malalim na bagay na nagaganap. Sinusubok tayo ng Diyos, hinuhubog niya tayo at dinadala tayo sa isang antas kung saan ang ating pananampalataya ay pinipino. Napansin mo na ba ito? Ang kanilang ugali, kanilang mga kilos, at kahit ang kanilang mga sandali ng pagsuway ay maaaring magsilbing salamin ng ating sariling espiritual na pakikibaka. Ang tanong ay, bakit ito ginagawa ng Diyos? Bakit niya pinipiling gamitin ang mga taong pinakamahal natin upang subukin ang ating pasensya, ating pag-ibig at ating pagsunod sa Kanya? Ano ang nais niyang ituro sa atin tungkol sa ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng karanasang ito? Sa mga susunod na minuto, ating pag-aaralan kung paano ginagamit ng Diyos sa Kanyang walang hanggang karunungan ang ating sariling mga anak upang subukin ang ating pananampalataya at dalhin tayo sa mas malalim na antas ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Inaanyayahan kitang pag-isipan kung paano ang mga mahihirap na sandali sa ating tahanan ay maaaring maging banal na pagkakataon ng paglago at pagbabago. Bago natin simulan ang malalim na pag-aaral na ito, nais kong mag-iwan ka ng komento sa ibaba na nagpapakita ng iyong dedikasyon sa pananampalataya. Hindi lamang nito palalakasin ang iyong tiwala sa Diyos, kundi makakatulong din ito sa pagpapalaganap ng Kanyang salita. Huwag mo ring kalimutang i-like ang video na ito dahil sa pamamagitan nito, ipapakita ito ng YouTube sa mas maraming taong nangangailangan marinig ang mensaheng ito mula sa Diyos. Alam kong maaaring tila maliit na bagay lamang ang pag-like at pag-subscribe sa channel na ito, ngunit espiritual, ito ay isang kilos ng pagpapasya at pananampalataya. Maaari nitong baguhin ang buhay ng isang taong hindi pa nakakakilala sa katotohanan ito. Marami sa mga nanonood ngayon ang walang malapit na simbahan at ang channel na ito ay isang paraan ng espiritual na suporta para sa marami. Kaya bago tayo magsimula, mag-iwan ng komento na kapayapaan kay Kristo sa ibaba upang simulan natin ang pag-aaral na ito ng may nagkakaisang puso sa presensya ng Panginoon. At tandaan, sa dulo ng video na ito, may isang espiritual na susi na maaaring magbukas ng isang espesyal na pagpapala sa iyong buhay. Ngayon, magsimula na tayo sa ating pag-aaral. Isipin mo sandali na ikaw si Abraham. Isipin mo sandali na ikaw si Abraham. Narinig mo na ang pangako ng Diyos, gagawin kitang isang dakilang bansa, Genesis 12:2, at ang pangakong ito ay natupad sa pamamagitan ng pagsilang ng kanyang anak na si Isaac, ang matagal nang hinihintay na tagapagmana. Pinagpala ng Diyos si Abraham sa pagkakaroon ng isang anak at sa kanyang katandaan, sa wakas ay nasaksihan niya ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ni Isaac, nakita niya ang katuparan ng plano ng Diyos. Ngunit mapagkatapos, ginawa ng Diyos ang isang bagay na tila hindi ka panipaniwala, isang utos na hanggang ngayon ay nagpapalito sa maraming tao. Hiniling niya kay Abraham na ialay si Isaac bilang isang sakripisyo. Ano ang magiging reaksyon mo
Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Abraham, paano mo haharapin ang isang kahilingang tila hindi lamang mahirap, kundi tila salungat pa sa pangako mismo ng Diyos? Ngunit hindi lang isang pisikal na sakripisyo ang hinihingi ng Diyos kay Abraham. Sinusubok niya ang kanyang puso. Nais niyang makita kung mas mahal ba talaga siya ni Abraham kaysa sa pangakong ibinigay niya. Hindi ba't madalas din tayong napapaharap sa ganitong sitwasyon? Ilang beses sa ating buhay tayo ay tinatawag na pumili sa pagitan ng pangako ng Diyos at ng ating sariling pangunawa sa realidad. Kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa ating inaasahan, kapag ang ipinangako sa atin ay tila nasa panganib, paano tayo tumutugon? Sa pinakapuso ng kwento ni Abraham ay may isang makapangyarihang aral. Sinusubok tayo ng Diyos upang tayo ay mapadalisay at maturuan na magtiwala sa Kanya ng lubos, anuman ang ating sitwasyon. Ang pagsubok ng Diyos, isang hamon sa ating pananampalataya. Hindi sinusubok ng Diyos si Abraham upang siya ay parusahan, kundi upang hubugin ang kanyang pagkatao ayon sa mas dakilang plano ng Diyos. Isang plano na hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa mga susunod pang henerasyon. Kinailangang maunawaan ni Abraham na ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangailangan ng kumpletong pangunawa sa bawat hakbang ng Diyos. Sa halip, ito ay isang pagtitiwala na may mas mataas siyang layunin at hindi siya kailanman nabibigo sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Dapat maunawaan ni Abraham na kahit sa gitna ng pinakamapait na kahilingan, ang Diyos ay nananatili sa tabi niya. At ang tamang tugon ni Abraham ay hindi pagtatanong o pag-aalinlangan, kundi pagtitiwala at pagsunod. Ano ang tinuturo ng Diyos sa atin sa pagsubok ni Abraham? Ano nga ba ang nais ituro ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagsubok ni Abraham? Maaari kayang tulad ni Abraham, nais din niyang subukin ang ating pananampalataya sa paraang hindi natin lubos na maunawaan. Hindi, ba't napakahirap magtiwala kapag hindi natin nakikita kung ano ang nasa dulo ng ating pinagdadaanan? Gumamit ang Diyos ng isang hindi kapani-paniwalang hamon upang subukin si Abraham dahil alam niya na ang puso nito ay puno ng pag-aalinlangan at pangamba. Alam ng Diyos na upang si Abraham ay maging ama ng pananampalataya, kailangang matutunan niya kung paano magtiwala ng walang pasubali. Alam din niya na ang pagsubok na ito ay magiging isang patotoo ng pananampalataya para sa lahat ng henerasyon na susunod kasama tayo ngayon. Sandali mong pag-isipan, ano ang hinihingi sa iyo ng Diyos ngayon na tila imposibleng ipagkatiwala sa Kanya? Ano ang Isaac sa iyong buhay? Maaring ito ay isang mahirap na relasyon, isang anak na naligaw ng landas, isang pangakong tila hindi natutupad o isang sakit na tila hindi mo na kayang tiisin. Maaring ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok na ito upang ipakita sa iyo na kahit sa pinakamalalaking hamon ng buhay, siya ay nananatiling tapat at mapagkakatiwalaan. Hinihiling niya sa atin na ilagay ang ating pag-asa at tiwala sa Kanya kahit pa ang lahat ng ating nakikita ay tila salungat sa Kanyang mga pangako. Ang pagsunod ni Abraham, isang modelo ng tunay na pananampalataya. Sa kanyang tugon, ipinakita ni Abraham kung paano tunay na nahahayag ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod. Noong tinawag siya ng Diyos upang ialay si Isaac, hindi siya nagtanong kung bakit. Hindi niya hinanap ang paliwanag. Agad siyang sumunod, dala ang isang pusong handang magtiwala. Walang garantiya na ibabalik ng Diyos si Isaac sa kanya. Walang pangakong maliligtas ang kanyang anak, ngunit kahit walang kasiguraduhan, sumunod siya. Ang mahalagang aral dito ay hindi kinakailangang maunawaan natin ng buo ang mga plano ng Diyos upang tayo ay sumunod sa Kanya. Maraming beses sa ating buhay, hindi natin makikita ang buong larawan ng Kanyang plano.
Ngunit ang hinihingi niya sa atin ay pagtitiwala, hindi perpektong pag-unawa. Ang Diyos na humihiling ng ating pagsunod ay siya ring Diyos na may ganap na kontrol sa lahat ng bagay. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin kahit hindi natin ito makita ngayon. Ano ang magiging tugon mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Abraham? Susunod ka ba kahit hindi mo ito nauunawaan? Magtitiwala ka ba kahit ang laman ng puso mo ay sumisigaw ng mga tanong? Ito ang paanyaya ng Diyos sa atin ngayon. Magtiwala at sumunod kahit wala pa tayong lahat ng kasagutan. Ang pagsubok ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating mga anak. Ngayon, bumalik tayo sa ating unang tanong. Paano ito konektado sa ating relasyon sa ating mga anak? Kung ginamit ng Diyos si Isaac upang subukin ang pananampalataya ni Abraham, paano kaya ginagamit ng Diyos ang ating sariling mga anak upang subukin at palakasin ang ating pananampalataya? Maraming beses, ginagamit ng Diyos ang ating relasyon sa ating mga anak upang turuan tayo ng malalalim na leksyon tungkol sa pagtitiyaga, pananampalataya, walang kondisyong pag-ibig at pagtitiwala sa Kanya. Kung paanong kinailangang magtiwala ni Abraham sa plano ng Diyos para kay Isaac, gayon din tayo tinatawag na magtiwala sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng ating mga anak. Maaring dumaranas ka ngayon ng pagsubok sa pagpapalaki sa kanila. Ngunit tanungin mo ang iyong sarili, ito kaya ay isang banal na pagkakataon upang mahubog ka sa wangis ni Kristo? Maaring ginagamit ng Diyos ang relasyong ito upang turuan ka ng Kanyang walang kondisyong pag-ibig, ng Kanyang pagpapasensya sa atin at ng Kanyang habag kahit tayo ay nagkukulang. Ang pagsubok bilang proseso ng pagbabago, isang napakamakapangyarihang katotohanan ang makikita natin dito. Ginagamit ng Diyos ang ating mga pagsubok bilang paraan upang baguhin tayo. Kapag tiningnan natin ang kwento ni Abraham at Isaac, makikita natin na ang pagsubok ay hindi isang wakas, kundi isang paraan ng Diyos upang dalisayin ang pananampalataya ni Abraham. Ang pagsubok kay Abraham ay hindi lamang tungkol sa kanyang pagsunod. Ito ay tungkol sa kanyang relasyon sa Diyos na dinala sa isang mas malalim na antas ng pagtitiwala. Ito rin ang nais ng Diyos para sa atin, na ang mga pagsubok na ating hinaharap ay maging paraan upang tayo ay lumago sa pananampalataya. Maaring ang mga hamon na kinakaharap mo sa buhay, lalo na sa iyong pamilya, ay hindi hadlang, kundi daan upang lalo kang mapalapit sa Diyos. Ang tugon ng ating pananampalataya. Kaya't sa tuwing haharap ka sa isang pagsubok, lalo na sa pagpapalaki ng iyong mga anak, alalahanin mo ito. Maaring ginagamit ng Diyos ang sitwasyong ito upang turuan kang higit na magtiwala sa Kanya. Ang akala mong balakid o problema ay maaaring isang paanyaya sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Ang tanong ay hindi kung susubukin tayo ng Diyos, kundi paano tayo tutugon sa mga pagsubok. Si Abraham ay nagturo sa atin na sa pinakamahirap na sandali ng buhay, ang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos ang susi upang makita ang Kanyang katapatan sa ating buhay. Ano ang handa mong isuko upang higit na magtiwala sa Diyos? Ano ang hinihiling niya sa iyo, lalo na sa iyong pamilya, upang lumago ka sa pananampalataya? Ang pagsubok kay Job, kapag ang sakit ay nagmumula sa hindi inaasahan sa mga sandali ng matinding sakit at pagdurusa, kapag ang mga pagsubok sa buhay ay tila sumisira sa atin, may isang kwento sa Biblia na tumatago sa puso ng sinumang nakakaranas ng hindi inaasahan at tila hindi na kayang tiisin. Ang aklat ni Job ay isa sa pinakamalalim at pinakamapait na salaysay sa kasulatan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang dinanas, ipinapakita nito kung paano ang Diyos ay nananatiling tapat kahit sa gitna ng pagsubok. Si Job ay isang taong matuwid at may takot sa Diyos, ngunit sa isang iglap, siya ay nilamon ng matinding paghihirap. Ang kanyang dating masaganang buhay, punong-puno ng pagpapala, yaman at kasaganaan, ay biglang naglaho sa isang iglap.
Nawalan siya ng lahat ng pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang mga anak, ang kanyang kalusugan, ang kanyang kayamanan, at maging ang respeto ng mga tao sa kanyang paligid. Ngunit ang mas matindi sa kanyang sitwasyon ay ang katotohanang hindi nagmula sa isang kaaway o sa sariling pagkakamali niya ang kanyang paghihirap. Ang kanyang sakit ay hindi nagmula sa isang bagay na madaling maunawaan ng tao. Siya mismo ay inilagay sa pagsubok ng Diyos. Ang diretsahang pagsubok ng Diyos kay Job. Sa simula ng kwento, makikita natin kung paano pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin si Job. Hindi dahil sa maling desisyon ni Job at hindi rin bilang isang kaparusahan mula sa Diyos. Sa katunayan, ang Biblia ay nagsasabi na si Job ay isang taong umiwas sa kasamaan, Job 1:1. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagiging matuwid, pinayagan ng Diyos na siya ay dumaan sa matinding pagsubok. Isa ito sa mga pinakamatitinding konsepto sa Biblia, kung paano ang Diyos na mapagmahal at makatarungan ay maaaring payagan ang isang lingkod niyang matuwid na dumaan sa isang matinding pagsubok. Alam ng Diyos kung ano ang kakayahan ni Job upang tiisin ang pagsubok, ngunit hindi nito inalis ang bigat ng kanyang dinanas. Dito natin makikita ang isang napakahalagang katotohanan. Hindi lahat ng sakit ay bunga ng kasalanan o pagkakamali. May mga pagkakataon na hinahayaan ng Diyos ang sakit hindi upang tayo ay parusahan, kundi upang linisin tayo, hubugin tayo, at palalimin ang ating pananampalataya sa Kanya. Si Job ay walang nagawang mali upang maging dahilan ng kanyang pagdurusa. Ngunit siya ay pinili ng Diyos upang ipakita sa mundo ang isang pananampalatayang hindi nakabatay sa mga pagpapala o sa kaginhawaan ng buhay, kundi sa isang malalim na pagtitiwala sa Diyos, kahit pa ang lahat ng bagay sa paligid ay tila gumuguho. Ang kahulugan ng paghihirap ni Job. Sa mga panahong tayo ay nahaharap sa matinding pagsubok, madalas nating maramdaman na tila iniwan tayo ng Diyos. Maaari nating itanong, bakit niya hinayaang mangyari ito sa akin? Bakit kailangang magdusa ang isang taong sumusunod sa kanyang mga utos? Ang mga tanong na ito ay normal at natural, ngunit mahalagang maunawaan na ang sakit ni Job ay hindi isang tanda ng pag-abandona ng Diyos. Sa halip, ito ay isang tanda na siya ay hinuhubog ng Diyos para sa isang mas mataas na layunin, isang bagay na hindi niya agad na makita, ngunit nagkaroon ng katuparan kalaunan. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, binigyan si Job ng isang pambihirang pagkakataon ang maabot ang isang mas malalim na antas ng relasyon sa Diyos, isang antas ng pag-unawa na hindi niya mararating kung hindi siya dumaan sa ganitong pagsubok. Kung minsan, ang sakit at pagsubok ang siyang nagtutulak sa atin sa isang matinding pakikipag-ugnayan sa Diyos na hindi natin kailanman mararanasan sa kaginhawaan lamang. Ang tukso ng pagtatanong sa katarungan ng Diyos. Ang kwento ni Job ay nagtuturo rin sa atin kung paano natin dapat tingnan ang ating sariling mga pagsubok. Kapag dumarating ang matitinding pagsubok sa ating buhay, madali tayong matuksong magtanong, tunay bang mabuti ang Diyos kung hinahayaan niya akong magdusa? Paano ako magtitiwala sa Kanya kung pinapayagan niyang mangyari ang ganitong sakit sa akin? Ito ang eksaktong katanungan na dumaan sa puso ni Job. Sa kanyang kalungkutan, nagtanong siya sa Diyos, bakit Panginoon nangyari ito sa akin? Nawalan siya ng pag-asa, pinangarap niyang sana'y hindi na siya isinilang at nakaramdam ng matinding dalamhati. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tanong at paghihinagpis, isang bagay ang hindi niya ginawa, hindi niya itinakwil ang Diyos. Ang mahalagang aral dito ay ito, ang Diyos ay hindi lumalayo sa atin kapag tayo ay nagtatanong o dumaranas ng duda. Sa halip, natatagpuan niya tayo sa ating mga pinakamahihina at pinakamatapat na sandali. Hindi hinahanap ng Diyos ang isang pananalig na peke o isang pananampalatayang hindi dumadaan sa mga pagsubok,
Hinahanap niya ang isang pananampalatayang totoo, isang pananampalatayang handang umamin ng sakit at kawalang kasiguraduhan, ngunit nananatiling matatag sa kanya sa kabila ng lahat, ang pag-asa sa gitna ng pighati. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang napakahalagang katotohanang dapat nating panghawakan. Ang Diyos ay may dahilan kung bakit niya pinapayagan ang ating paghihirap. Ang aklat ni Job ay hindi nagtatapos sa kanyang sakit, kundi sa kanyang pagpapagaling at panunumbalik. Matapos niyang pagdaanan ang matinding pagsubok, hindi lamang niya naranasan ang doble ng pagpapalang nawala sa kanya, kundi higit sa lahat, nagkaroon siya ng isang mas malalim at personal na pagkaunawa sa Diyos. Nang sa wakas ay nagsalita ang Diyos kay Job at ipinakita sa kanya ang lawak ng kanyang kapangyarihan, si Job ay sumagot ng may pagpapakumbaba. Dati narinig lamang kita, ngunit ngayon nakita na kita ng aking sariling mga mata. Job 42:30. Ito ang layunin ng Diyos sa ating mga pagsubok. Hindi lamang na maibalik ang ating nawala, kundi na maibalik tayo sa isang mas malalim na relasyon sa Kanya. Kapag tayo ay nasa gitna ng matinding paghihirap, maaaring hindi natin agad makita ang plano ng Diyos. Ngunit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi niya tayo kinakalimutan. Sa halip tayo ay hinuhubog, tinutuwid at inihahanda para sa isang mas mataas na layunin. Kapag ang sakit ay nagmumula sa hindi inaasahan. Ngunit narito ang isa sa pinakamahirap na katotohanan. Hindi lang si Job ang nawala sa lahat ng kanyang pag-aari, kundi nakaranas din siya ng pagtakwil mula sa kanyang sariling mga kaibigan. Sa halip na palakasin siya at damayan, sinisi siya ng kanyang mga kaibigan na nagsasabing ang kanyang paghihirap ay bunga ng kanyang sariling kasalanan. Hindi ba't ganito rin ang nangyayari sa atin? Kapag ang sakit ay nagmumula sa ating sariling pamilya, ating malalapit na kaibigan, o sa mga taong dapat sana'y nagmamalasakit sa atin, mas masakit ito kaysa sa anumang pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, ang Diyos ay kasama natin sa bawat sandali ng ating sakit. Kahit hindi tayo maunawaan ng iba, Siya ay laging nariyan upang aliwin tayo at bigyan tayo ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang pagsubok ni Job at ang ating pananampalataya. Sa huli, ang kwento ni Job ay isang paalala na kahit sa gitna ng matinding pagsubok, hindi tayo kailanman iniiwan ng Diyos. Maring ang iyong pinagdadaanan ngayon ay tila hindi makatarungan o hindi mo ito maunawaan, ngunit tandaan mo, hindi ito ang katapusan ng iyong kwento. Ang Diyos ay isang Diyos ng pagsubok, pagtutuwid at higit sa lahat ng panunumbalik. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, kumapit ka sa pananampalataya. Ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyong buhay. Sa huli, ang kanyang layunin ay hindi upang sirain ka, kundi upang ihanda ka sa isang bagong panahon ng pagpapala at mas malalim na relasyon sa Kanya. Ang aral mula kay Jose, kapag ang pagtataksil ay mula sa loob ng pamilya, minsan ang pinakamalalaking hamon sa ating buhay ay hindi nagmumula sa mga taong hindi natin kilala o sa mga sitwasyong inaasahan nating mahirap. Sa halip, ang ilan sa pinakamasakit at pinakamalupit na pagsubok ay maaaring manggaling mismo sa ating pinakamalalapit na kaanak sa loob ng ating sariling pamilya. Sa gitna ng sakit at pagkakanulo, lumiliwanag ang kwento ni Jose, anak ni Jacob, bilang isang makapangyarihang aral tungkol sa pagtitiis, pagpapatawad at pagkakasundo. Si Jose, ang paboritong anak ni Jacob, ay nasa sentro ng isang kwento na puno ng hirap at pagtataksil, ngunit kasabay nito ay kwento rin ng pagtubos at paggaling. Mahal siya ng kanyang ama at binigyan ng espesyal na pagpapahalaga na siyang naging dahilan ng matinding selos at inggit ng kanyang mga kapatid.
Ang inggit na ito ang nagtulak sa kanila na gawin ang isa sa pinakamabigat na uri ng pagtataksil, ipagbili ang sariling kapatid bilang alipin. Ngunit ano ang aral na maaari nating matutunan mula sa kwentong ito? Paano ito maiuugnay sa ating sariling buhay, lalo na kapag tayo ay nasasaktan ng mismong mga taong dapat ay nagmamahal at nagpoprotekta sa atin, pagtataksil sa loob ng pamilya? Nagsimula ang kwento ni Jose sa isang pagpapala, ngunit kasabay nito ay isang matinding pagsubok. Mahal na mahal siya ng kanyang ama, kaya binigyan siya ng isang makulay na balabal, isang regalo na naging simbolo ng kanyang pagiging paborito. Sa paningin ng kanyang mga kapatid, ito ay isang malinaw na tanda ng pagkiling at hindi pantay na pagtrato. Sa halip na maging isang pagpapala, ang balabal na ito ay naging sanhi ng hidwaan at pagkakawatak-watak sa kanilang pamilya. Nang magsimulang magkuwento si Jose ng kanyang mga panaginip na nagpapahiwatig na siya ay maghahari sa kanila balang araw, lalo silang napuno ng galit at hinanakit. Hindi niya alam na ang kanyang mga salita ay magdudulot ng matinding pagkapuot, at nang ipadala siya ng kanilang ama upang tingnan ang kalagayan ng kanyang mga kapatid sa pastulan, dito nagsimula ang tunay niyang pagsubok. Dahil sa kanilang matinding galit at inggit, binalak nilang patayin siya. Ngunit sa halip, pinili nilang ipagbili siya sa mga mangangalakal na papunta sa Ehipto. Isang batang lalaking puno ng pangarap at pananampalataya ang biglang nalugmok sa isang bangungot ng pagtataksil. Ang sakit ng pagtataksil mula sa pamilya ay iba sa lahat. Ang mga kapatid na dapat ay nagpoprotekta sa kanya ay siya ring nagbenta sa kanya sa buhay ng pagkaalipin. Hindi ito ginawa ng isang estranghero, hindi ito gawa ng kaaway mula sa labas. Ito ay mula sa kanyang sariling dugo. Paano tumugon kapag nasaktan tayo ng ating pamilya? Kapag ang sugat ay mula sa pamilya, paano tayo tumutugon? Paano natin haharapin ang isang sitwasyon kung saan tayo ay sinaktan, itinakwil o pinagtaksilan ng mismong mga taong dapat ay nagmamahal sa atin? Si Jose ay nasa isang sitwasyon na maaaring ikasira ng kanyang pananampalataya. Ngunit sa halip na matalo ng sakit ng pagtataksil, pinili niyang manatili sa kanyang pananalig sa Diyos. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung kailan matatapos ang kanyang paghihirap. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya: ang Diyos ay may layunin para sa kanya. Ang aral dito ay malinaw. Hindi natin maaaring kontrolin ang ginagawa ng iba sa atin, ngunit maaari nating kontrolin kung paano tayo tutugon sa kanila. Kapag tayo ay sinaktan, natural lang na makaramdam ng galit, pait at lungkot. Ngunit bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawagan tayong tumugon ng iba. Sa halip na lumaban sa parehong paraan ng nanakit sa atin, tinatawagan tayong magtiwala sa Diyos na kayang gamitin ang ating sakit upang ihanda tayo para sa isang mas dakilang layunin. Ang katapatan ng Diyos sa Ehipto. Hindi nagtapos ang kwento ni Jose sa kanyang pagbebenta bilang alipin. Kahit sa gitna ng kanyang kahirapan, ang kamay ng Diyos ay nasa kanya. Naging alipin siya sa bahay ni Potifar, isang opisyal ni Paraon. Ngunit kahit sa pagkaalipin, patuloy siyang pinagpala ng Diyos. Nakita ni Potifar ang kanyang katalinuhan at katapatan, kaya ginawa siyang tagapamahala ng kanyang sambahayan. Ngunit dumating muli ang isang pagsubok. Siya ay maling pinagbintangan ng asawa ni Potifar at ipinakulong ng walang kasalanan. Mula sa isang paghihirap patungo sa panibagong pagsubok, tila wala ng katapusan ang pagsubok ni Jose. Ngunit sa lahat ng ito, hindi siya iniwan ng Diyos. Kahit sa bilangguan, siya ay pinagpala at naging tagapangasiwa. Sa bawat pagkakataon, ginagamit ng Diyos ang kanyang kahirapan bilang isang hakbang patungo sa mas mataas na layunin, ang kapangyarihan ng kapatawaran. Pagkatapos ng maraming taon, dumating ang pinakatampok ng kwento ni Jose.
Sa panahon ng taggutom, ang kanyang mga kapatid ay pumunta sa Ehipto upang humingi ng pagkain at hindi nila alam na ang lalaking namumuno roon ay si Jose mismo. Sa halip na gumanti, pinili ni Jose ang pagpapatawad. Ibinunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan at sa halip na ipaghiganti ang kanyang paghihirap, sinabi niya ang isa sa pinakamakapangyarihang linya sa Biblia. Binalak ninyo itong masama laban sa akin, ngunit ginamit ito ng Diyos para sa kabutihan. Genesis 50:20. Ang kapatawaran ni Jose ay hindi nangangahulugan na nakalimutan niya ang sakit, ngunit pinili niyang ipagkatiwala ang hustisya sa Diyos. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi isang pagpapakita ng tunay na lakas. Maraming tao ang naniniwala na ang pagpapatawad ay isang paraan ng pagpapabaya sa maling ginawa ng iba. Ngunit sa totoo lang, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sarili. Ang pagpapatawad ay isang pagpapalaya sa ating puso mula sa poot at sama ng loob, at ito ay isang hakbang patungo sa ganap na paggaling. Ang aral mula sa buhay ni Jose, ang kwento ni Jose, ay isa sa pinakanakapagpapalakas ng loob sa buong Biblia. Ipinapakita nito sa atin na kahit na tayo ay masaktan ng mga taong pinakamalapit sa atin, ang Diyos ay may mas mataas na plano para sa ating buhay. Kapag tayo ay pinagtaksilan, huwag tayong manatili sa sakit, itaas natin ito sa Diyos. Kapag tayo ay nasaktan, huwag tayong gumanti ng masama sa masama. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang katarungan. Kapag tayo ay nagdurusa, huwag nating isipin na iniwan tayo ng Diyos. Ginagamit niya ang ating paghihirap bilang daan patungo sa isang mas dakilang layunin. Ikaw ba ay nasaktan ng isang mahal sa buhay? Ikaw ba ay nagtatanong kung paano ka makakapagpatawad? Hinahamon tayo ng kwento ni Jose na tingnan ang mga sugat ng ating puso hindi bilang tanda ng pagkawasak, kundi bilang isang hakbang ng Diyos patungo sa ating mas dakilang layunin. Hindi natin laging nauunawaan ang plano ng Diyos, ngunit kung matutunan nating magtiwala, magpatawad, at ipagkatiwala ang lahat sa Kanya, matutuklasan natin na may higit siyang inihandang pagpapala para sa atin. Isang plano na higit pa sa ating inaakala. Kaya ngayon, piliin mong palayain ang iyong puso, piliin mong magpatawad, piliin mong ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Ang pagkatapon ng Israel, kapag dinala tayo ng Diyos sa isang lugar ng paglago, may mga sandali sa ating buhay kung saan pakiramdam natin ay napalayo tayo sa ating lupang pangako. Ang mga pangako ng Diyos ay tila hindi naabot kamay at ang ating mga pangarap ay parang hindi na matutupad. Ang ganitong mga panahon ay madalas nating tawaging pagkatapon, mga sandali ng paghihiwalay, pagkawala at pagiging malayo sa lahat ng ating nakasanayan. Kapag tayo ay nasa isang uri ng pagkatapon, maging ito man ay pisikal, emosyonal o spiritual, madalas nating maramdaman na hindi na umaayon sa atin ang daloy ng buhay. Ang ating ritmo ay nagbabago at tila wala ng kasiguruhan. Maaari pa nga nating maramdaman na parang napakalayo natin sa Diyos, na tila ang Kanyang presensya ay hindi na natin maramdaman at ang Kanyang mga pangako ay parang hindi na totoo. Ngunit ang pagkatapon sa buhay ng Israel at sa ating buhay din ay may mas malalim na layunin. Hindi ito isang parusa, kundi isang pagkakataon upang tayo ay lumago. Ang Diyos ay may plano para sa bawat panahon ng ating paghihiwalay. Ang dahilan kung bakit niya tayo dinadala sa mga lugar na sa unang tingin ay tila malayo, malungkot at walang kahulugan ay upang ihanda tayo para sa mas mataas na layunin. Kapag pinag-aralan natin ang kasaysayan ng Israel sa panahon ng kanilang pagkatapon, makikita natin kung paano ginamit ng Diyos ang panahong ito ng paghihirap upang hubugin ang kanilang pananampalataya at mas palakasin ang kanilang pagtitiwala sa Kanya. Ang pagkatapon ng Israel, isang panahon ng pagsubok at pagbabago.
Dumaan ang Israel sa maraming yugto ng pagkatapon, ngunit isa sa pinakamatindi ay ang kanilang pagkakatapon sa Babylonia. Ito ay isang panahon ng matinding sakit at pagkawala. Dinala sila bilang mga bihag sa isang banyagang lupain, malayo sa kanilang lupang pangako, sa kanilang templo at sa kanilang dating paraan ng pagsamba sa Diyos. Ang pagkawasak ng templo sa Jerusalem at ang pagkakalat ng bayan ng Israel ay hindi lang isang pisikal na trahedya, kundi isang espiritual na pagsubok din. Paano sila makapananatili bilang bayan ng Diyos kung sila ay malayo sa kanyang tahanan? Paano nila mapapanatili ang kanilang pananampalataya sa isang lupaing banyaga? Ang pakiramdam ng pagiging hiwalay sa presensya ng Diyos ay maaring naging napakatindi sa kanila. Ngunit sa halip na sirain ang kanilang pananampalataya, ginamit ng Diyos ang pagkatapon upang linisin at palakasin sila. Kapag dinala tayo ng Diyos sa isang hindi pamilyar na lugar, kapag dumadaan tayo sa ating sariling mga panahon ng pagkatapon, madalas nating maramdaman ang pagkalito at kawalang katiyakan. Ang mundong ating ginagalawan ay tila hindi na pareho. Ang buhay na dati nating kilala ay nagbago. Minsan, maaring dalhin tayo ng Diyos sa isang hindi pamilyar na lugar upang ihanda tayo para sa isang bagay na mas malaki. Ngunit nakakatakot ang pagbabago. Nakakatakot ang mapalayo sa ating lupang pangako, ang mawala ang ating seguridad at ang mapunta sa isang sitwasyong hindi natin alam kung paano haharapin. Ngunit narito ang mahalagang aral mula sa pagkatapon ng Israel. Kahit na napalayo sila sa kanilang tahanan, hindi sila iniwan ng Diyos. Kahit sila ay nasa Babylonia, nariyan pa rin ang Diyos gumagawa sa kanilang buhay. Si Propeta Jeremias, sa isang sulat sa mga Israelitang ipinatapon sa Babylonia, ay nagbigay ng isang utos mula sa Diyos. Hanapin ninyo ang kapayapaan at kasaganaan ng lungsod kung saan kayo ipinatapon, sapagkat kapag ito'y umunlad, kayo rin ay uunlad. Jeremias 29:7. Ano ang ibig sabihin nito? Sa halip na magreklamo at mawalan ng pag-asa, sinabi ng Diyos sa kanila na yakapin ang panahon ng pagkatapon bilang isang pagkakataon upang lumago. Tayo rin ay tinatawag na gawin ito. Kapag tayo ay nasa isang hindi pamilyar na kalagayan, maging ito man ay isang matinding pagsubok, pagkawala o pagbabago sa buhay, hindi tayo tinatawag ng Diyos upang sumuko, kundi upang magpatuloy at hanapin ang kanyang layunin sa gitna ng ating sitwasyon. Ang pagkatapon ng Israel, kapag dinala tayo ng Diyos sa isang lugar ng paglago, may mga sandali sa ating buhay kung saan pakiramdam natin ay napalayo tayo sa ating lupang pangako. Ang mga pangako ng Diyos ay tila hindi na abot kamay at ang ating mga pangarap ay parang hindi na matutupad. Ang ganitong mga panahon ay madalas nating tawaging pagkatapon, mga sandali ng paghihiwalay, pagkawala at pagiging malayo sa lahat ng ating nakasanayan. Kapag tayo ay nasa isang uri ng pagkatapon, maging ito man ay pisikal, emosyonal o spiritual, madalas nating maramdaman na hindi na umaayon sa atin ang daloy ng buhay. Ang ating ritmo ay nagbabago at tila wala ng kasiguruhan. Maaari pa nga nating maramdaman na parang napakalayo natin sa Diyos, na tila ang kanyang presensya ay hindi na natin maramdaman at ang kanyang mga pangako ay parang hindi na totoo. Ngunit ang pagkatapon sa buhay ng Israel at sa ating buhay din ay may mas malalim na layunin. Hindi ito isang parusa, kundi isang pagkakataon upang tayo ay lumago. Ang Diyos ay may plano para sa bawat panahon ng ating paghihiwalay. Ang dahilan kung bakit niya tayo dinadala sa mga lugar na sa unang tingin ay tila malayo, malungkot at walang kahulugan ay upang ihanda tayo para sa mas mataas na layunin. Kapag pinag-aralan natin ang kasaysayan ng Israel sa panahon ng kanilang pagkatapon, makikita natin kung paano ginamit ng Diyos ang panahong ito ng paghihirap
upang hubugin ang kanilang pananampalataya at mas palakasin ang kanilang pagtitiwala sa Kanya. Ang pagkatapon ng Israel, isang panahon ng pagsubok at pagbabago. Dumaan ang Israel sa maraming yugto ng pagkatapon, ngunit isa sa pinakamatindi ay ang kanilang pagkakatapon sa Babylonia. Ito ay isang panahon ng matinding sakit at pagkawala. Dinala sila bilang mga bihag sa isang banyagang lupain, malayo sa kanilang lupang pangako, sa kanilang templo at sa kanilang dating paraan ng pagsamba sa Diyos. Ang pagkawasak ng templo sa Jerusalem at ang pagkakalat ng bayan ng Israel ay hindi lang isang pisikal na trahedya, kundi isang espiritual na pagsubok din. Paano sila makapananatili bilang bayan ng Diyos kung sila ay malayo sa Kanyang tahanan? Paano nila mapapanatili ang kanilang pananampalataya sa isang lupaing banyaga? Ang pakiramdam ng pagiging hiwalay sa presensya ng Diyos ay maaring naging napakatindi sa kanila. Ngunit sa halip na sirain ang kanilang pananampalataya, ginamit ng Diyos ang pagkatapon upang linisin at palakasin sila. Kapag dinala tayo ng Diyos sa isang hindi pamilyar na lugar, kapag dumadaan tayo sa ating sariling mga panahon ng pagkatapon, madalas nating maramdaman ang pagkalito at kawalang katiyakan. Ang mundong ating ginagalawan ay tila hindi na pareho. Ang buhay na dati nating kilala ay nagbago. Minsan, maaring dalhin tayo ng Diyos sa isang hindi pamilyar na lugar upang ihanda tayo para sa isang bagay na mas malaki. Ngunit nakakatakot ang pagbabago. Nakakatakot ang mapalayo sa ating lupang pangako, ang mawala ang ating seguridad at ang mapunta sa isang sitwasyong hindi natin alam kung paano haharapin. Ngunit narito ang mahalagang aral mula sa pagkatapon ng Israel. Kahit na napalayo sila sa kanilang tahanan, hindi sila iniwan ng Diyos. Kahit sila ay nasa Babylonia, nariyan pa rin ang Diyos gumagawa sa kanilang buhay. Si Propeta Jeremias, sa isang sulat sa mga Israelitang ipinatapon sa Babylonia, ay nagbigay ng isang utos mula sa Diyos. Hanapin ninyo ang kapayapaan at kasaganaan ng lungsod kung saan kayo ipinatapon, sapagkat kapag ito'y umunlad, kayo rin ay uunlad. Jeremias 29:7. Ano ang ibig sabihin nito? Sa halip na magreklamo at mawalan ng pag-asa, sinabi ng Diyos sa kanila na yakapin ang panahon ng pagkatapon bilang isang pagkakataon upang lumago. Tayo rin ay tinatawag na gawin ito. Kapag tayo ay nasa isang hindi pamilyar na kalagayan, maging ito man ay isang matinding pagsubok, pagkawala o pagbabago sa buhay, hindi tayo tinatawag ng Diyos upang sumuko, kundi upang magpatuloy at hanapin ang Kanyang layunin sa gitna ng ating sitwasyon. Ang oportunidad ng pagkatapon, panahon ng pagtuturo at pagsusuri, ang espiritualidad ng Israel tulad natin ay nangangailangan ng panahon ng paghihiwalay at pagninilay upang tunay na lumago. Sa panahon ng pagkatapon, nagkaroon sila ng oras upang pag-isipan ng kanilang kasaysayan, kanilang mga kasalanan at ang kanilang relasyon sa Diyos. Si Propeta Ezekiel ay nagdala ng mensahe ng pag-asa sa kanila. Ipinapakita na ang Diyos ay may layunin sa kanilang pagkatapon at na may darating na panahon ng panunumbalik. Ito rin ay totoo sa ating buhay. Minsan, kailangan nating mawala sa ating dating kalagayan upang matutunan nating umasa lamang sa Diyos. Kapag ang lahat ng ating seguridad ay nawala, doon natin matutuklasan kung sino talaga ang ating pinagtitiwalaan. Sa panahon ng pagkatapon, natutunan ng Israel na hindi lang sa isang pisikal na templo matatagpuan ng Diyos, kundi Siya ay kasama nila kahit saan sila naroroon. Ang plano ng Diyos sa gitna ng paghihirap. Sa mata ng Israel, ang pagkatapon ay tila katapusan na ng lahat. Ngunit sa mata ng Diyos, ito ay isang yugto lamang ng Kanyang mas malaking plano. Hindi sila itinapon upang mapuksa, kundi upang mapalakas. Hindi sila kinalimutan ng Diyos,
kundi kanyang hinubog at hinanda para sa isang bagong panahon ng pagpapala, at ito rin ay totoo sa ating buhay. Minsan, iniisip natin na kapag tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok, ito na ang katapusan ng ating kwento. Ngunit hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Ang pagkatapon ay hindi ang katapusan, kundi isang proseso ng paghahanda. Ang panunumbalik, ang pangako ng Diyos na ibabalik ang nawawala. Ang pagkatapon ay hindi magpakailanman. Nang dumating ang takdang panahon, ang Diyos ay tumupad sa kanyang pangako at ibinalik ang Israel sa kanilang lupain. Sinabi ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Propeta Isaias, "Ako ang magpapabalik sa inyo at muling magtatayo ng inyong bayan. Muli kayong makakabalik sa inyong lupain." At ganun nga ang nangyari, ganun din ang pangako ng Diyos sa atin. Ang pagkawala ay hindi magtatagal. Ang ating pagsubok ay may katapusan. Maaring ngayon, ikaw ay nasa panahon ng pagkatapon, nawala ang isang pangarap, isang mahal sa buhay o isang dating tiwala sa Diyos. Ngunit huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang pagkatapon ay isang proseso, hindi isang destinasyon. Ang iyong pagsubok ay isang yugto lamang, hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ang Diyos ay may mas magandang hinaharap para sa iyo, isang hinaharap ng panunumbalik, pagpapala at mas malalim na relasyon sa Kanya. Kaya sa panahon ng iyong pagkatapon, huwag kang sumuko. Patuloy kang magtiwala sapagkat may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Ang pagsubok kay Abraham, ang paglalakbay ng radikal na pananampalataya. Isa sa pinakamalalim at pinakamakapangyarihang kwento sa Biblia ay ang paglalakbay ni Abraham, isang taong tinawag ng Diyos upang gawin ang isang bagay na ganap na hindi maipaliwanag ng isipan ng tao. Kapag tinitingnan natin ang buhay ni Abraham, hindi lamang natin nakikita ang isang halimbawa ng pananampalataya, kundi isang pagsubok na nag-ugat sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso, pag-unawa at katapatan sa Diyos. Hiningi ng Diyos kay Abraham na ialay ang kanyang kaisa-isang anak, si Isaac, bilang isang handog na sinusunog. Ito ay hindi lamang isang pagsubok ng pananampalataya, kundi isang aral tungkol sa pagtitiwala, pagsunod at kung ano ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa Diyos nang walang pag-aalinlangan. Sa ating panahon ngayon, marami sa atin ang dumaranas ng mga pagsubok kung saan ang ating pananampalataya ay sinusukat ng malalim. Minsan, hinihingi ng Diyos ang mga bagay na hindi natin nauunawaan, mga bagay na tila sumasalungat sa kanyang kabutihan at katapatan. Sa mga sandaling iyon, ang kwento ni Abraham ay nagiging gabay kung paano natin dapat harapin ang mahihirap na hamon ng ating pananampalataya. Tingnan natin ang kanyang buhay at alamin kung paano niya napagtagumpayan ang isa sa pinakamalalaking pagsubok ng pananampalataya na naitala sa kasaysayan at kung paano ito makakapagbigay ng inspirasyon sa ating sariling espiritual na paglalakbay. Ang tawag ng Diyos kay Abraham, pagsunod na lampas sa pangunawa. Nagpakita ang Diyos kay Abraham sa isang mahalagang yugto ng kanyang buhay. Siya ay matanda na at tila mayroong isang tahimik at matiwasay na buhay. Nakatira siya sa Ur ng mga Kaldeo, isang mayamang lungsod noong panahong iyon. Ngunit bigla siyang tinawag ng Diyos upang iwanan ang lahat ng kanyang nakasanayan at pumunta sa isang lugar na hindi pa niya alam. Ang utos ng Diyos ay malinaw. Lumabas ka mula sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak at sa tahanan ng iyong ama, patungo sa lupang ituturo ko sa iyo. Mula Genesis 12:1, ang pinakanakakamanghang bahagi ng kwento ay hindi nagtanong si Abraham. Hindi siya humingi ng paliwanag. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Diyos, pero sumunod siya. Ito ay isang mahalagang aral para sa ating lahat. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangailangan ng buong paliwanag. Hindi natin kailangang maintindihan ang lahat ng plano ng Diyos.
Kailangan lamang nating magtiwala na siya ang gumagabay sa atin. Ang pinakamalaking pagsubok, ang sakripisyo ng anak ng pangako. Matapos ang maraming taon ng pagsunod kay Yahweh, dumating ang pangakong matagal nang inaasahan ni Abraham. Nagkaanak siya kay Isaac kahit siya at si Sarah ay matanda na. Ito ang katuparan ng pangakong magiging ama siya ng maraming bansa. Ngunit pagkatapos ng lahat ng paghihintay at himala, dumating ang isang kahilingan mula sa Diyos na higit pa sa imahinasyon ng sinuman. Dalhin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moria. Doon, ihandog mo siya bilang isang susunuging handog sa isa sa mga bundok na aking ituturo sa iyo. Genesis 22:2. Isipin ang bigat ng utos na ito. Paano hihingin ng Diyos na ialay ni Abraham ang mismong anak na ipinangako niya? Paano maisasakripisyo ni Abraham ang anak na kanyang minamahal higit sa lahat? Paano maipaliliwanag na tila pinapawi ng Diyos ang pangakong kanyang ibinigay sa ating buhay? May mga pagkakataon na hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa pagsubok na hindi natin maunawaan. Ngunit ang kwento ni Abraham ay nagpapakita na kahit sa gitna ng ganitong mga sitwasyon, ang Diyos ay may mas mataas na layunin. Ang tugon ni Abraham, pagsunod ng walang tanong. Nakakagulat ang tugon ni Abraham. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagtalo sa Diyos. Hindi siya nagtanong ng bakit. Sa halip, bumangon siya ng maaga, inihanda ang panggatong at sinimulang tahaki ng bundok ng Moria. Ito ang tanda ng isang pananampalatayang walang kondisyon at lubusang nagtitiwala sa Diyos. Minsan, ang Diyos ay may hinihiling sa atin na mahirap, na masakit, na tila hindi natin kayang gawin. Ngunit ang pagsunod na may pagtitiwala ang nagbubukas ng daan para sa mas malaking himala. Habang naglalakad sila papunta sa bundok, tinanong ni Isaac ang kanyang ama, "Ama, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang kordero para sa handog?" Genesis 22:7. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos mismo ang magbibigay ng kordero para sa handog." Genesis 22:8. Ito ang tuktok ng pananampalataya. Si Abraham ay hindi sigurado kung paano magaganap ang plano ng Diyos, pero nagtitiwala siyang magbibigay ang Diyos ng solusyon. Ang himala ng Diyos, ang probisyon ng kordero. Nang dumating sila sa tuktok ng bundok, inihanda ni Abraham ang altar at itinali si Isaac. At sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay upang isagawa ang utos ng Diyos, isang tinig mula sa langit ang tumawag sa kanya, "Abraham, Abraham, huwag mong ituloy ang iyong kamay sa bata. Ngayon nakita ko na ikaw ay may takot sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong kaisa-isang anak." Genesis 22:11-12. Pagtingin ni Abraham sa paligid, nakita niya isang lalaking tupa na nakasabit sa isang puno. Ito ang kanyang ginamit bilang handog sa halip na si Isaac. Ang Diyos ang nagbigay ng handog. Ang Diyos ang nagbigay ng kordero. Hindi talaga nais ng Diyos na kunin si Isaac. Nais lamang niyang subukin ang puso ni Abraham. Ang kwento na ito ay nagpapakita ng isang mas malalim na katotohanan. Ang Diyos na nagbigay ng pagsubok ay siya ring Diyos na nagbibigay ng solusyon. Ang aral ng pagsubok ni Abraham sa ating buhay. Ano ang hinihingi ng Diyos sa iyo ngayon? Ano ang pinanghahawakan mo na mahirap mong isuko sa Diyos? Tulad ni Abraham, tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala ng lubusan sa Kanya kahit hindi natin nauunawaan ang Kanyang mga plano. Ang pananampalataya ay hindi sinusukat sa kung gaano tayo kagaling magtanong, kundi sa kung gaano tayo kahandang sumunod. Ang tunay na pananampalataya ay hindi naghahanap ng sagot, kundi nagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng pagsubok. Sa dulo ng lahat ng ito, natutunan natin na ang Diyos ay tapat. Siya ang nagbibigay ng kordero. Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. At kapag tayo ay lubos na nagtitiwala sa Kanya, hindi niya tayo kailanman bibiguin. Kaya ngayon, piliin mong magtiwala. Piliin mong sumunod
at makikita mo ang kamangha-manghang plano ng Diyos sa iyong buhay. Ang pananampalataya ni Job, pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng paghihirap. Ang kwento ni Job ay isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamalalim na salaysay sa Biblia. Ipinapakita nito ang ilan sa pinakamalalaking katanungan ng buhay, ang pagdurusa, kawalang katarungan, sakit at higit sa lahat pananampalataya. Si Job ay isang matuwid at banal na tao, mayaman, pinagpala at may masayang pamilya. Ngunit itinuturo sa atin ng kanyang kwento na minsan ang mga pagsubok ay dumarating ng biglaan, ng walang babala at sinusubok ang ating tiwala sa Diyos. Kapag tayo ay nahaharap sa pagdurusa, madalas nating maramdaman na tayo ay nag-iisa, na tila iniwan tayo ng Diyos. Maaring magtanong tayo, bakit ito nangyayari sa akin? Subalit, ipinapakita ng buhay ni Job na kahit sa ating pinakamadilim na sandali, ang tunay na pananampalataya ay hindi natitinag. Si Job ay dumaan sa hindi masukat na paghihirap, ngunit ang kanyang kwento ay nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng dumaranas ng pagsubok. Ano ang matutunan natin mula sa buhay ng taong ito na may hindi matitinag na pananampalataya? Ang buhay ni Job bago dumating ang bagyo. Sa simula ng kanyang kwento, inilarawan si Job bilang isang matuwid na tao, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Siya ang pinakadakila sa lahat ng tao sa silangan. Job 1:10-3. Siya ay mayaman, may mabuting pamilya at may magandang reputasyon. Regular siyang nag-aalay ng handog sa Diyos para sa kanyang mga anak upang matiyak na sila ay malinis sa harapan ng Panginoon. Sa paningin ng marami, ang kanyang buhay ay perpekto. Ngunit sa isang iglap, lahat ng ito ay nawala. Ang matinding pagsubok, ang biglaang pagkawala ng lahat. Sa isang tagpo sa langit, kinausap ni Satanas ang Diyos at sinabi na ang tapat na pananampalataya ni Job ay dahil lamang sa kanyang mga pagpapala. Hinamon ni Satanas ang Diyos. Subukin mong alisin ang lahat ng kanyang tinatangkilik at tiyak na susumpain kanya ng harapan. Job 1:11. Pinayagan ng Diyos si Satanas na subukin si Job, ngunit may hangganan. Hindi niya maaaring kunin ang kanyang buhay at sa isang araw lamang nawala ang lahat kay Job. Namatay ang kanyang mga anak, naubos ang kanyang mga ari-arian at kayamanan. Nagkaroon siya ng matinding sakit sa katawan, puno ng sugat mula ulo hanggang paa. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi isinumpa ni Job ang Diyos. Sa halip, sinabi niya ang isa sa pinakamatinding deklarasyon ng pananampalataya sa Biblia. Hubad, akong lumabas mula sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Job 1:21. Ano ang aral dito? Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay sa ating kayamanan o kaginhawaan, kundi sa ating tiwala sa Diyos, anuman ang mangyari. Ang pagtatanong at pag-aalinlangan, ang mga kaibigan ni Job. Sa kanyang matinding pagdurusa, dumating ang tatlong kaibigan ni Job, sina Eliphaz, Bildad at Zophar. Sa simula sila ay tahimik. 7 araw silang naupo sa tabi ni Job, nakikiramay sa kanyang sakit. Ngunit kalaunan, sinimulan nilang tanungin si Job, baka may nagawa kang kasalanan kaya ka pinarurusahan ng Diyos? Siguro may lihim kang kasalanan kaya ka nagdurusa. Baka hindi ka talaga matuwid tulad ng iniisip mo. Minsan, sa ating pagsubok, may mga taong nag-aakala na ang ating paghihirap ay dahil sa ating sariling kasalanan. Ngunit hindi ganito ang pananaw ng Diyos. Ano ang ginawa ni Job? Hindi niya tinanggap ang maling akusasyon ng kanyang mga kaibigan. Bagamat nagtanong siya sa Diyos at nagdalamhati, hindi siya tumalikod sa pananampalataya. Ang tugon ng Diyos, ang misteryo ng paghihirap. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap ni Job at ng kanyang mga kaibigan, mismong ang Diyos ang sumagot kay Job. Ngunit
Hindi direktang sinagot ng Diyos ang tanong ni Job tungkol sa kanyang paghihirap. Sa halip, ipinakita ng Diyos kay Job kung gaano kadakila ang kanyang kapangyarihan. Saan ka naroon nang itinatag ko ang mga pundasyon ng daigdig? Sabihin mo kung mayroon kang kaalaman. Job 38:4. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi natin laging mauunawaan ang dahilan ng ating pagdurusa. Ngunit maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay may higit na malawak na kaalaman at plano. Ang pagbabago at panunumbalik ni Job. Matapos maranasan ang presensya ng Diyos, nagpakumbaba si Job at kinilala ang kanyang limitadong pangunawa. Dati, narinig lang kita, ngunit ngayon, nakita kita ng aking sariling mga mata. Job 42:5. Dahil sa kanyang pananampalataya, ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala kay Job, higit pa sa dati. Nagkaroon siya ng bagong pamilya at higit pang kasaganaan. Ngunit higit sa lahat, nagkaroon siya ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Ano ang matutunan natin mula sa buhay ni Job? Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa kayamanan o kasaganaan. Ito ay nasusukat sa ating pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng pagsubok. Ang ating pagdurusa ay hindi nangangahulugang iniwan tayo ng Diyos. Sa gitna ng ating sakit, siya ay nariyan, naghihintay na magpakita ng kanyang layunin. Maaari tayong magtanong sa Diyos, ngunit huwag nating talikuran ang ating pananampalataya. Si Job ay nagtanong, nagreklamo at nadama ang bigat ng kanyang sakit, ngunit hindi siya tumalikod sa Diyos. Ang Diyos ay may mas malaking plano na hindi natin laging nauunawaan. Minsan kailangan nating tanggapin na may mga bagay na hindi natin kailangang malaman, ngunit maaari tayong magtiwala sa Diyos. May gantimpala para sa mga nananatili sa pananampalataya. Maaaring hindi ito laging material na biyaya, ngunit ito ay palaging espiritual na paglago at mas malalim na relasyon sa Diyos. Pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Sa ating buhay, lahat tayo ay dadaan sa mga pagsubok, sakit at kawalang kasiguruhan. Ngunit huwag nating hayaang sirain ng paghihirap ang ating pananampalataya. Gaya ni Job, maaari tayong magtanong, ngunit manatili tayong tapat sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay hindi nakasalalay sa ating sitwasyon, kundi sa karakter ng Diyos na laging mabuti, tapat at makapangyarihan. Ang Diyos ay hindi natutulog, hindi niya tayo iniiwan, at tulad ng kay Job, may plano siya para sa ating tagumpay. Ang kapangyarihan ng panalangin, paano binabago ng pakikipag-usap sa Diyos ang ating realidad. Ang panalangin ay isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamakapagpapabagong gawain sa buhay ng isang Kristiyano. Mula nang turuan tayo ni Jesus kung paano manalangin, ito ay naging tulay sa pagitan natin at ng ating lumikha, isang paraan kung saan ang ating mga kaluluwa ay konektado sa puso ng Diyos. Ngunit ang panalangin ay higit pa sa mga salitang binibigkas natin. Ito ay isang tunay na pagpapahayag ng ating relasyon sa Diyos. Ito ay isang pag-uusap na hindi lamang tungkol sa ating mga kahilingan, kundi tungkol din sa ating pagsunod, pagtitiwala at pagbabago ng ating puso. Sa maraming pagkakataon, ang panalangin ay agad nating iniuugnay sa paghiling o pagsusumamo. Ngunit higit pa rito, ito ay isang paglalapit ng ating buong pagkatao sa Diyos. Hindi ito isang monologo kung saan tayo lamang ang nagsasalita. Ito ay isang patuloy na dialogo kung saan Diyos ang nangunguna, tayo ay nakikinig at tayo ay tumutugon. Sa mensaheng ito, pagninilayan natin kung paano binabago ng panalangin ang ating buhay. Paano nito pinapagaling ang ating sugat, pinalalakas ang ating pananampalataya at inilalapit tayo sa kalooban ng Diyos. Ang panalangin bilang pagninilay ng ating relasyon sa Diyos. Ang panalangin ay isang relasyon, hindi lang isang ritual. Hindi ito isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo. Si Jesus mismo ang nagturo sa atin ng kahalagahan ng panalangin. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Lucas 11:1. Ang panalangin
ay hindi lang isang gawain ng relihiyon, kundi isang paraan ng buhay. Si Jesus mismo ay laging nananalangin. Ginawa niya ito hindi lang dahil kailangan, kundi dahil ito ang kanyang koneksyon sa Ama. Sa parehong paraan, ang panalangin ay dapat maging bahagi ng ating araw-araw na buhay. Hindi lang kapag may pangangailangan, hindi lang kapag may problema, hindi lang kapag may gustong hilingin. Sa panalangin, hindi lang tayo nagsasalita, dapat din tayong makinig. Madalas, sumasagot ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sa ating puso, sa Kanyang salita, at sa mga pangyayari sa ating buhay. Ang panalangin na nagpapalaya at nagbabago. Ang panalangin ay nagpapalaya sa atin. Pinalalaya tayo mula sa takot, pangamba, at bigat ng buhay. Inaamin natin ang ating mga kahinaan at ibinibigay ang lahat sa Diyos. Si Jesus mismo sa hardin ng Getsemani ay nanalangin ng may matinding pagsubok. Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang kopang ito. Ngunit hindi ang aking kalooban ang masunod, kundi iyo. Mateo 26:39. Ano ang ipinapakita nito? Ang tunay na panalangin ay hindi lamang paghiling kay Diyos, kundi isang pagsuko ng ating sariling kalooban sa Kanya. Sa ating pagdarasal, binabago ng Diyos ang ating puso. Mas lumalalim ang ating pananampalataya. Mas nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Mas natututo tayong huwag lang humingi, kundi magtiwala sa plano ng Diyos. Ang panalangin bilang gawa ng pananampalataya at pagtitiyaga. Ang panalangin ay isang gawa ng pananampalataya. Ang panalangin ay isang gawa ng pagtitiyaga. May mga pagkakataon na tila hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya nakikinig. Minsan, hinihintay niya tayong manatili sa pananalangin upang patatagin ang ating pananampalataya. Si Jesus mismo ang nagturo ng parabola ng balo at ang hukom. Dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Lucas 9:1. Ang panalangin ay hindi lang isang beses na pagsambit. Ito ay patuloy na pagtitiwala sa Diyos kahit hindi natin agad nakikita ang kasagutan. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Maghanap kayo at kayo ay makakahanap. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Mateo 7:7. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi nangangahulugan na ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating gusto, ngunit nangangahulugan ito na lagi siyang nakikinig at palaging may tamang sagot ayon sa kanyang kalooban. Ang epekto ng panalangin sa ating buhay. Binabago ng panalangin hindi lang ang ating sitwasyon, kundi ang ating puso. Ang panalangin ay nagtuturo sa atin ng pagtitiwala sa Diyos, anuman ang ating pinagdaraanan. Minsan, ang sagot ng Diyos ay oo, dahil ito ay naaayon sa kanyang plano. Hindi pa ngayon, dahil may tamang oras ang kanyang sagot. May mas mabuting plano ako para sa iyo. Sa panalangin, hindi lang natin nakikita ang ating kagustuhan, kundi natututo tayong makilala ang kalooban ng Diyos. Ang panalangin na nagpapalakas sa iglesia. Ang panalangin ay hindi lang personal, kundi isang pampalakas sa buong iglesia. Kapag ang mga Kristiyano ay nagkakaisa sa panalangin, isang makapangyarihang pagkilos ng Diyos ang nagaganap. Saan man may 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Mateo 18:20. Kapag tayo ay nananalangin ng sama-sama, mas tumitibay ang pananampalataya ng bawat isa. Mas nagkakaroon tayo ng kapayapaan at pag-asa. Mas lumalakas ang ating pananampalataya bilang isang katawan ni Kristo. Ang panalangin bilang susi ng pagbabago. Ang panalangin ay hindi lang isang hiling. Ito ay isang kapangyarihang nagbabago ng ating buhay at ating mundo. Kapag tayo ay nananalangin, mas lumalapit tayo sa Diyos. Mas nagiging malinaw sa atin ang kanyang plano. Mas nagiging matibay ang ating pananampalataya.
Mas nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Huwag kang matakot manalangin. Huwag kang mapagod lumapit sa Diyos. Ang Diyos ay laging handang makinig, handang umunawa at handang kumilos para sa iyong ikabubuti. Isang paanyaya, simulan mong palakasin ang iyong buhay panalangin. Ngayon, iniimbitahan kita na palalimin ang iyong buhay panalangin. Huwag mo lang tingnan ang panalangin bilang isang gawain. Tingnan mo ito bilang isang pribilehiyo at isang sagradong pagkakataon upang makipag-usap sa Diyos. Manalangin para sa iyong pamilya, iyong trabaho, iyong kalusugan. Manalangin para sa karunungan, tibay ng loob at pananampalataya. Ang Diyos ay nakikinig. Siya ay tapat. At kung mananatili tayong nananalangin, makikita natin ang kanyang kapangyarihan na kumikilos sa ating buhay. Ang banal na layunin sa gitna ng paghihirap, paghahanap ng lakas sa gitna ng pagsubok. Kapag tayo ay dumaranas ng paghihirap, pagsubok at matitinding hamon sa buhay, madalas nating itanong, bakit ito nangyayari sa akin? Ano ang kahulugan ng sakit at pagdurusang ito? Nasaan ang Diyos sa gitna ng lahat ng ito? Ang mga tanong na ito ay maaaring magpuno ng ating puso ng pag-aalinlangan, pangamba at pagkabigo. Ngunit kahit sa pinakamadilim na sandali, may layunin ang Diyos sa ating pinagdaraanan. Hindi tayo nag-iisa. Sa kanyang walang hanggang karunungan at pagmamahal, ginagamit ng Diyos maging ang ating sakit at pagsubok upang hubugin tayo, palakasin ang ating pananampalataya at dalhin tayo palapit sa Kanya. Sa mensaheng ito, tutuklasin natin kung paano nagiging bahagi ng plano ng Diyos ang ating paghihirap. Hindi ito tanda ng Kanyang pag-abandona, kundi isang paraan upang tayo ay hubugin, linisin at ihanda para sa mas mataas na layunin. Ang paghihirap bilang bahagi ng banal na plano. Unang dapat nating maunawaan, ang paghihirap ay hindi kagustuhan ng Diyos, ngunit ito ay Kanyang pinahihintulutan upang tayo ay lumago. Hindi dahil malupit ang Diyos, kundi dahil nais niyang palakasin ang ating pananampalataya at ipakita sa atin kung gaano natin siya kailangan. Hindi lamang ito kundi tayo ay nagagalak sa ating mga kapighatian, sapagkat ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagpapatunay ng ating karakter, at ang napatunayang karakter ay nagbubunga ng pag-asa. Roma 1:3. Ang pagsubok ay hindi dumadating upang tayo ay sirain, kundi upang tayo ay pagtibayin. Maraming beses, kapag maganda ang ating kalagayan, nakakalimutan nating umasa sa Diyos. Ngunit kapag tayo ay nasusubok, doon natin natututunang lumapit at magtiwala sa Kanya ng buong puso. Sa gitna ng sakit, tayo ay natututong maging mas malapit sa Diyos. Sa gitna ng pagsubok, tayo ay hinuhubog upang maging mas matibay sa pananampalataya. Ang kwento ni Job, isang halimbawa ng pananampalataya sa gitna ng paghihirap. Isa sa pinakamalalim na halimbawa ng pananampalataya sa gitna ng matinding pagsubok ay si Job. Si Job ay isang matuwid na tao, pinagpala ng Diyos, ngunit sa isang iglap nawala ang lahat sa kanya. Naubos ang kanyang kayamanan, namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang kalusugan. Anong gagawin mo kung mangyari ito sa iyo? Hubad akong lumabas mula sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Job 1:21. Hindi sinisi ni Job ang Diyos. Hindi niya itinakwil ang kanyang pananampalataya. Bagamat siya ay nasaktan at nagtanong, nanatili siyang tapat. Sa huli, ginantimpalaan siya ng Diyos. Hindi lang niya nakuha ang lahat ng nawala sa kanya, kundi higit pa sa dati. Ngunit higit sa yaman at tagumpay, ang pinakamalaking gantimpala ni Job ay isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Dati, narinig lang kita sa sabi-sabi, ngunit ngayon nakita kita ng aking sariling mga mata.
Job 42:5, minsan ginagamit ng Diyos ang ating sakit upang ihayag ang kanyang sarili sa mas malalim na paraan. Ang lakas na nagmumula sa Diyos. Sa gitna ng pagsubok, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin, nagbibigay ng lakas at kagalingan. Sa 2 Corinto 12:9, sinabi ng Diyos kay Pablo, "Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay ginagawang ganap sa kahinaan." Anong ibig sabihin nito? Kapag tayo ay mahina, doon lumilitaw ang lakas ng Diyos sa ating buhay. Kapag tayo ay sugatan, doon natin mararanasan ang kanyang pagpapagaling. Kapag tayo ay nadarama nating walang pag-asa, doon ipinapakita ng Diyos na siya ang ating tunay na pag-asa. Hindi natin kailangang labanan ang ating pagsubok ng mag-isa. Ang Diyos ay ating kalasag, siya ang ating sandigan, at sa Kanya tayo ay makakasumpong ng kapayapaan. Ang paghihirap bilang oportunidad sa espiritual na paglago. Ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang atin namang maaliw ang iba na nasa anumang kapighatian. 2 Corinto 1:5. Kapag tayo ay dumaan sa pagsubok, natututo tayong maging mas maunawain at mahabagin sa iba. Mas nagiging matatag tayo sa pananampalataya, mas nagiging mapagpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. Mas nagkakaroon tayo ng pusong tumutulong at nagpapalakas sa iba. Ang ating sakit ay hindi nasasayang. Ginagamit ito ng Diyos upang baguhin tayo, hubugin tayo, at gawin tayong pagpapala sa iba. Paano harapin ang pagsubok ng may pag-asa? Ang ating pag-asa ay si Kristo. Siya ang ating sandigan sa gitna ng bagyo. Ang mga pagtitiis sa kasalukuyang panahon ay walang anuman kumpara sa kaluwalhatiang ihahayag sa atin. Roma 8:18. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ating mga paghihirap ay pansamantala, ngunit ang gantimpala ng Diyos ay walang hanggan. Huwag mawalan ng pag-asa, manatili sa pananampalataya. Ang pangwakas na paalala, kaibigan, kung ikaw ay dumaranas ng pagsubok ngayon, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa, hindi ka iniwan ng Diyos. May layunin ang lahat ng ito, at sa huli, ang tagumpay ay nasa kamay ng Diyos. Ang iyong luha ay may halaga sa Panginoon. Ang iyong sakit ay hindi nasasayang. At balang araw, makikita mo kung paano ginamit ng Diyos ang lahat ng ito upang dalhin ka sa isang buhay na puno ng kaluwalhatian at biyaya. Manatili kang matatag. Magtiwala sa Diyos, ang tagumpay ay paparating. Yugma kapangyarihang pagbabago sa gitna ng paghihirap, isang paglalakbay ng pag-asa at pananampalataya. Dumating tayo sa pagtatapos ng pag-aaral na ito, at kung narito ka pa rin, binabati kita. Hindi lahat ay may tapang na ipagpatuloy ang paglalakbay hanggang sa dulo upang tunay na magpakumbaba at pagnilayan ang mensaheng nais iparating ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi aksidente na nandito ka. Ang Diyos ay may malalim na kapahayagan para sa iyong puso. Kahit sa gitna ng pagsubok, siya ay gumagawa sa iyo at sa pamamagitan mo. Bago ang lahat, nais kong ipaalala sa iyo, ikaw ay higit pa sa mananagumpay kay Kristo. Maaaring mahirap ang iyong paglalakbay ng pananampalataya, ngunit ito ay dinadala ka sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang paghihirap ay hindi ang katapusan ng kwento ano ang natutunan natin sa pag-aaral na ito. Ang paghihirap mismo ay walang kapangyarihang wasakin tayo. Sa halip, ito ay nagiging daluyan kung paano tayo hinuhubog, binabago at inihahanda ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Kapag binabasa natin ang Biblia, makikita natin ang maraming lalaki at babaeng ng pananampalataya na dumaan sa matitinding pagsubok. Ngunit sa huli, nakita nila ang katapatan ng Diyos. Walang pagsubok ang walang kabuluhan. Walang luha ang nasasayang sa harap ng Diyos. Kahit kailan, hindi nawawala ng kontrol ng Diyos sa ating buhay. Sa gitna ng lahat ng ating hinaharap, nananatili siyang mabuti, makatarungan at tapat.
Ano ang ninanais ng Diyos sa gitna ng iyong paghihirap? Ang nais ng Diyos ay baguhin ka sa pamamagitan ng iyong pagsubok. Gusto niyang gamitin ang iyong sakit upang palakasin ka, patatagin ang iyong pananampalataya, at hubugin ang iyong puso sa kanyang wangis. Sa ngayon, ang lahat ng pagtutuwid ay hindi kasiya siya kundi masakit. Ngunit pagkatapos, magbubunga ito ng kapayapaan at katuwiran para sa mga naturuang lumakad dito. Hebreo 12:2-11. Hindi kailanman walang pakialam ang Diyos sa iyong pinagdadaanan. Alam niya ang iyong sakit. Nakikita niya ang iyong mga luha. Nauunawaan niya ang iyong takot at pangamba. At higit sa lahat, ginagamit niya ang lahat ng ito upang mas mapalapit ka sa Kanya. Walang luha ang masasayang. Ang iyong pagsubok ay may layunin. Minsan, ang sakit ay nagiging daan tungo sa tunay na pagbabago. Si Jesus mismo, ang anak ng Diyos, ay nagdaan sa sakit ng krus upang maisakatuparan ang plano ng Ama. Kung siya na perpekto at banal ay dumaan sa pagdurusa, tayo rin ay tinatawag na magtiwala sa Diyos sa gitna ng ating sariling krus, hindi upang hanapin ang paghihirap, kundi upang maunawaan na ang Diyos ay may mas mataas na layunin sa ating mga pagsubok. Kahit kailan hindi lumalayo ang Diyos sa atin. Kahit sa pinakamasakit na sandali, siya ay nariyan kasama natin. Ang paghihirap ay nagpapalakas ng pag-asa. Ang nais ng Diyos ay hindi lang tayo pagdaanin sa paghihirap, kundi dalhin tayo sa isang mas malalim na pag-asa. Ano ang tunay na pag-asa ng Kristiyano? Hindi ito isang positibong pag-iisip lamang. Hindi lang ito basta umaasa na gaganda ang sitwasyon. Ang ating pag-asa ay nakaugat sa katiyakang may layunin ang Diyos sa lahat ng bagay. Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Roma 8:28. Kahit ang iyong pinakamahirap na pagsubok ngayon ay kayang gamitin ng Diyos para sa iyong ikabubuti, ang susi ay kung paano ka tutugon sa iyong pagsubok. Kapag isinuko mo ang lahat sa Diyos at nagtiwala sa Kanya, gagamitin niya ang lahat ng iyong pinagdaraanan upang baguhin at pagandahin ang iyong buhay. Ang tunay na pag-asa ay hindi nagmumula sa pagbabago ng ating sitwasyon, kundi sa kaalaman na ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Paano humaharap ang pananampalataya sa bagyo? Ang pananampalataya ay hindi pagtaka sa sakit. Ang pananampalataya ay isang aktibong pagtugon sa presensya ng Diyos sa gitna ng unos. Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at pananalig sa mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na kahit hindi natin nakikita ang sagot, kasama natin ang Diyos. Hindi ito nangangahulugan ng madaling buhay, kundi matibay na pananalig na hindi tayo nag-iisa. Kung ikaw ay dumaraan sa isang matinding bagyo sa iyong buhay, tumingin ka kay Jesus, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Mateo 28:20. Ang Diyos ay hindi nangangakong aalisin ang bawat bagyo, ngunit nangangako siyang hindi niya tayo iiwanan dito. Ano ang itinuturo ng Diyos sa iyo sa gitna ng pagsubok? Ang mga pagsubok ay maaaring palatandaan na nais ng Diyos na ipakita sa iyo ang isang mahalagang aral. Ito ay Kanyang paraan upang turuan tayo ng mas malalim na pagtitiwala sa Kanya. Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga may espiritong nadurog. Awit 34:18. Ang pagsubok ay pagkakataon upang maranasan natin ang presensya ng Diyos ng mas malapit kaysa dati. Ito rin ay isang proseso ng pagpapanibago sa ating pananampalataya. Ang daan patungo sa pag-asa at katubusan. Habang tinatapos natin ang pag-aaral na ito, nais kong tanungin ka, paano mo nakikita ang iyong paghihirap ngayon? Handa ka bang ipagkatiwala ito sa Diyos? Maaari mo bang tanggapin na may mas mataas siyang layunin para sa iyo?
Ang sakit ay maaaring bahagi ng iyong kwento, ngunit ang huli at tunay na wakas nito ay tagumpay sa Diyos. Ang pighati ay maaaring dumaan, ngunit ang kapayapaan ng Diyos ay mananatili. Sa mundong ito, kayo ay dadaan sa kapighatian, ngunit magpakatatag, kayo na pagtagumpayan ko na ang mundo. 1:16-33, huling paalala, huwag kang susuko. Hindi ka iniwan ng Diyos. May layunin ang bawat pagsubok. Ang pagtatapos ng iyong kwento ay hindi sakit, kundi tagumpay, kaluwalhatian at walang hanggang buhay kay Kristo. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, mag-iwan ka ng komento kung ano ang ipinakita ng Diyos sa iyong puso. Ibahagi ito sa iba. Baka ito ang mensaheng kailangan nilang marinig ngayon. Pagpalain ka ng Diyos at patuloy kang lumakad sa kanyang biyaya at kapayapaan.